Guys, hawak na ngayon ng Barangay Ginebra ang kanilang kapalaran kung sasalta ba sila sa top 4 o dadaos-dos sa lower 4. Tangan ngayon ng Meralco ang spot number 4 matapos nilang talunin kagabi ang Tira Firma Jeep. Ngunit kung mananalo mamaya ang Gin Kings laban sa NLEX, itutulak ng mga bataan ni Coach Tim Cone ang bolts pababa at ang mga mag-aalak ang uukupa sa spot number 4. Ngunit anuman ang kalabasan ng laro mamaya, mag number 4 man o mag number 5 ang Ginebra, ay mananatiling nakaharang sa kanilang landas ang mahigpit nilang karibal na Meralco. Number 4 versus number 5 ang format pagsalta sa playoffs at may twice to beat advantage nga ang number 4. At batid ng Ginebra, saan man sila malagay ay siguradong bibigyan sila ng Meralco ng mahirap na laban. Napakahusay ng bagong import ng bolts na si Sean Miller. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, ngayong araw na magkakaalaman kung ano ang magiging kapalaran ng Barangay Ginebra. Papasok ba sila sa top 4? Kung dati ay sinasabi ni Coach Tim Cone na hindi nila hawak ang kanilang kapalaran sa team standings, ngayon ay mayroon na silang full control kung anong direksyon ang kanilang pupuntahan. Kailangan lang nila ang isang panalo kontra sa NLEX mamaya. Nakatulong sa Barangay Ginebra ang panalo ng Phoenix kontra sa Meralco upang malagay sila sa advantage position kontra sa Bolts. Sobrang nanghihinayang si Meralco coach Luigi Trillo dahil natalo nga sila ng Phoenix. Kung nalakdawan sana ng Bolts ang LPG Masters, hindi sana sila malalagay sa ganitong sitwasyon. Ngayon ay mayroong kartadang A3 ang Meralco pagkatapos padapain ang Tira Firma Jeep kagabi. Officially ay sila ngayon ang may hawak sa spot number 4, ngunit mababaliwala ito kapag nanalo mamaya ang Ginebra laban sa NLEX. Must-win game ito para sa Gin Kings. Sa kabilang banda, kailangang padapain nila ang NLEX upang maagaw sa Meralco ang huling twice to beat bonus para sa quarterfinals. Kung inaakala ng marami na magiging madaling laban ang NLEX para sa tropa ni Coach Tim Cone, nagkakamali po tayo. Ang labang ito ay pinaghandaan din ng Warriors, kaya nga nagpasok sila ng bagong import sa katauhan ni Williams Baldwin. Sa kabilang banda, handa naman ang Ginebra sa larong dadalhin sa kanila ng NLEX. Kung may tinatago pang laro si Williams Baldwin, tiyak na tatapatan ito ni Tony Bishop. Mukhang nakakabisa na ng Ginebra import ang sistema ni Coach Tim Cone. Nagtala siya ng double-double sa kanilang panalo laban sa Northport Batang Pier, 26 points and 16 rebounds. Mamaya laban sa NLEX, hindi lang naman si Bishop ang magiging defender ni Williams Baldwin. Madalas ipinagtatapat ni Coach Tim Cone sa import ng kalaban si Christian Standhardinger na maraming beses nang nasubukan laban sa mahuhusay na import ng mga nakaraang conference. Hanggang ngayon ay marami pa ring nakakaalala kung paano sinira ni Standhardinger ang laro ng former import ng Magnolia na si Nick Rakucevic noong 2022 Commissioner's Cup. Dahil nga under height limit ang naging resident import ng Ginebra, naging estilo na ni Coach Tim Cone na i-match ang kanyang big locals sa mga import ng kalaban. Mamaya laban sa NLEX, siguradong makikita ang ganitong galawan ng Ginebra. Habang locals ang bumabantay kay Williams, ewan natin kung anong countermeasure naman ang isasagot ni Frankie Lim. 3 sunod na panalo ang itinala ng Ginebra mula nang magbalik ang former MVP na si Scottie Thompson. Basta nasa floor si Thompson ay nagle-level up din ang laro ni na Standhardinger at Mabirikahan Misi. Kaya maswerte ang mga Bicolano, siguradong magandang laro ang kanilang mapapanood mamaya. Manalo man o matalo ang Ginebra sa larong ito mamaya, iisa ang tiyak. Ang Meralco ang makakaharap nila sa playoffs. Alin sa dalawa, ang Ginebra ang may twice to beat o ang Bolts?
Kapag inalat ang Ginebra kontra NLEX mamaya, ang Meralco ang magkakaroon ng twice to beat protection. Kapag nanalo naman ang mga mag-aalak, sila ang may bonus na twice to beat. Ngunit ngayon pa lang, inaabisuhan na natin ang mga Ginebra fans, magiging mahirap na kalaban sa playoffs ang Meralco dahil sa bago nilang import na si Sean Miller. Teka, one game at a time lang tayo mga kaibigan. Kailangan ng Ginebra na malakdawan muna ang NLEX bago natin pag-usapan ang quarterfinals. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Ipaw Una, Nestor Villaflores, Jonis Diasis, Joel Atienza, Renia Tibay, Maria Luisa Colonia, Alfie Gomez, at si Romeo Conchada. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.